Hello guys, welcome back. Welcome to 5th generation hobby shop. Review testing tayo ng unit. Unit po ni Sir Glee of Cebu. Sir, shoutout po sa inyo dyan. Sir Glee of Cebu. This is your unit po, the WE 2011 High Kappa T-Rex. This is a silver semi-automatic. This is the box of your unit, sir. Yan. WE High Kappa T-Rex Silver. Made in Taiwan by WE. Okay, buksan na natin yung box. By the way, meron po siyang kasamang green gas. Kasama na po sa package. Pop Dino number 12. Kasama na po sa package. At yung bala. Plastic BBs. 0.23 grams. 0.23 grams. Yan, plastic BBs. This is airsoft. Gas blowback. Kasama na po. 4,000 shots. Okay, and syempre, of course, the owner's manual. Kasama yan. Ayan. Okay, so, nakalagay din dito. Yan, compatible magazines. Gas, pwede rin CO2. Yan. Pero pag drum magazine, green gas lang ang pwede mong gamitin. Pwede siyang CO2, pero wala tayong available na CO2 magazine, okay? Pero naka-indicate sa manual, compatible magazines, gas or CO2, gas magazines or CO2 magazines. So, pwede si T-Rex. Okay? Mounting plate para sa red dot optic. May kasama na po. And the unit. One of our bestseller po, si T-Rex. Ayan, made in Taiwan. Fiber optic sight, front and rear. Front, rear sight, fiber optic. Ambidextrous manual safety, magkabilaan po yan. Beaver tail safety. Serrated slide. With their accessory railing. Para sa accessories. Threaded barrel para sa tracer units. 30 rounder magazine capacity, 30 plus 1. Check natin yung safety. Okay. Ambidextrous, ibig sabihin magkabilaan po yan. Okay, working. Down for fire. Up for safety. So, kailangan nakakasapo para ma-activate nyo. Okay, check natin. Safe. Okay. Gumagana. Down for fire. Okay, and then, check natin yung beaver tail. Ito, beaver tail safety po yan. Pag hindi yan naka-press, hindi yan engage, pag kinalabit, hindi rin siya gagana. Ayan. So, kailangan po, pa-press mo siya, gagana. Okay? So, pag hinawakan mo yung grip, automatic po kailangan mape-press mo siya. Okay? Kailangan ipe-press mo siya para gumana. Ngayon, pag hindi siya na-press ng todo, pwede siyang mag-open chamber. Pag puputok ka, may bala pa, pag di siya nape-press ng todo, mag-open chamber yan. Okay, so kailangan i-press nyo po ng todo yung beaver tail grip safety. Okay, so ano yan, naka-magwell. Bali, formado na talaga siya. Okay, formado na ang T-Rex. Ayan. 5.1. Okay, so markings. Ayan pa, markings. Ayan. Okay, 2011 high kappa. Okay, ngayon, lagyan natin ng gas. Upside down. 3 segundo lang po. 1, 1001, 1002, 1003. Yan. Ito-test po natin yung EPS. On lang natin chrono. Okay. Testing. Firing. 356.5. Lapit lang natin sa screen para makita ni Bossing. Yan, 356.5. Okay, usually ganun pumapalo ang T-Rex. Ang kanyang EPS. Okay, isa pa para mag-open slide. 355.8. Okay, then nag-open chamber or open slide, open chamber.
release nyo lang yung mag. So, every time na mag-open chamber, sir, always release the mag first. The magazine. Yan, always release the magazine first for safety. And then, ito po, ituturo ko po sa inyong technique para hindi po mapudpud yung part na yan. Yan. Ito po yung slide release or yung slide stop. Yan po yung pumipigil sa slide para mag-open chamber. Ayan. Diba, meron kasi siyang parang uka dyan. Yung uka. Yan po yun. So, ngayon, katagalan po, dahil hindi naman po purong bakal. I mean, metal siya, pero hindi naman siya real steel na katulad sa barrel talaga na tunay na. Talagang matitigas yung pagkabakal. Ito po ay pot metals, aluminum. So, kumbaga, malambot lang na pagkabakal. So, katagalan po niyan, napupudpud po yan, yung part niya yan. So, para maiwasan po nating hindi mapudpud yan, ganito po. Bali, itulak nyo lang po ng bahagya yung slide. Yan. Tapos, kapag nasa gitna na yung slide stop, di ba? Yan, nasa gitna na po. Tsaka mo siya ibababa. Yan. And then, tsaka mo siya i-release yung slide. Yan. Kasi pag ganito po, nag-open chamber siya, tapos, ganito lang po ang gagawin nyo palagi. Yan. Every time na nag-open chamber siya, then ganyan, yung part niyan mapupudpod. So, pag napudpod yan, ang tendency, hindi na siya mag-open chamber. O, hindi na siya magaganyan. So, kung mapapansin nyo po, yung mga naglalaro ng airsoft, especially yung mga dati nang may airsoft, no? Papansin nyo, bakit hindi na nag-open chamber? Isa sa mga factor, yung pudpod na yung slide. Pwede rin sa magazine, maraming factor kasi yun. Pero isa sa mga factor, yung notch, o yung uka na yan, pudpod na. Okay, so, syempre, para bago pa lang yung unit nyo, naiingatan nyo na. Okay, then, pwede nyo lagyan ng buffer para hindi na siya mag-open chamber. For that, nape-preserve natin yung slide na maganda pa rin. Okay? Bali, ito namang magazine, 30 rounder po ito. Pero mas maganda, wag nyo nang punuin para yung spring hindi agad lalambot. Kasi pag palaging compress, lalambot din yan katagalan. Ako kasi ang nilalagay ko lang na load sa aking airsofts, sa mga unit ko ay at least half lang. Kung 30 rounder sa high kappa, nilalagyan ko lang ng 15. Para hindi siya, hindi ako palaging magpapalit ng spring. Doon napapalitan din yung spring. Siyempre, magastos din pag nagpalit kayo ng pyesa, spring, katulad ng spring. Yan. 2, 4, 6, 8, 10. Oh. Katulad yan, 10 lang siya. So, yung spring, kumbaga hindi siya compress. So, maganda yun dahil hindi siya lalambot agad. Okay? So, now, testing tayo. Sir Glee of Cebu. Shooting test tayo. Okay, Sir Glee of Cebu. This is your 2011 High Kappa T-Rex semi-automatic airsoft gas blowback pistol. Shooting test. Firing. Busin lang natin yung bala. Ayan, open chamber, always. Release the mag first. And then, yung tinuro ko po sa inyo kanina. Okay, then, decock your airsoft gun for safety. Ayan, okay na po ang inyong unit, Sir Glee of Cebu. Mayroon pa po kayong question, message lang sa aming Facebook page, 5th Generation Navy Shop. So, sa mga gusto po at interested sa unit, ilalagay ko po yung contact information sa comment section. Check nyo na lang po. Okay, yun naman po. Thank you and have a nice day.